Ngayong araw po ng Biyernes, June 6, 2025, mga kababayan, meron tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Meron na ho tayong low pressure area na mino-monitor sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan din papasok ito sa loob ng PAR ngayong araw po ng Biyernes. Pero kung bago lang kayo sa ating channel para ma-update ko kayo sa ating mga susunod na weather update, please huwag niyo po munang kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Ito pong low pressure area na ito mga kaibigan na na-monitor natin ngayon ay may estimated pong layo or may lokasyon po na 1,120 kilometers dito po sa may bandang east of northeastern Mindanao. At kung titignan po ninyo, ito po ay low chance naman na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na magbago po ang kondisyon nito nga pong low pressure area na hinahatak naman po nitong hanging habagat at pinapalakas. At mga kaibigan, may chance rin na ito ang maging kauna-unahang bagyo ngayon nga pong 2025 at inaasahan natin June, 1 hanggang 2 bagyo. So mga kaibigan ko, dito muna tayo sa ating forecast weather condition. Alamin din natin mamaya yung mga lugar na apektado po ng trap ng low pressure area or ng kanyang extension. Meron pa rin tayo ngayong tinatawag na southwest monsoon or hanging habagat. Sa area po ng Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at BARMM or BARM, kasama ang Quezon, ang weather condition po dyan, maulap na kalangitan with a scattered rains and thunderstorm dahil po sa southwest monsoon. So mga lugar na yan, usually laging mag-ingat po sa banta ng pagbabaha, gayon din sa mga landslide prone area. Dito naman po tayo sa area po ng Visayas at ng Mindanao. Ito pong Visayas at Mindanao ang apektado po ngayon ng trap or extension po ng low pressure area. So alamin natin mamaya ng mga lugar na apektado ng low pressure area. Samantalang sa area po ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, asahan pa rin natin dyan ang maulap na kalangitan at meron po mga isolated rain showers and thunderstorm dahil po sa southwest monsoon at madalas nangyayari mga pag-uulan na yan biglaan sa hapon po at inaabot minsan hanggang sa gabi na tumatagal naman ng 1 hanggang 2 oras. So update tayo muli mga kaibigan, nakaka-apekto na ngayon ng trap or extension po ng low pressure area dito po sa lugar ng Samar, Leyte, Eastern Samar, Southern Leyte, Biliran at ilang bahagi po ng Northern Samar. Asahan po mga kaibigan, mga kababayan, ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan na may paminsan-minsang malakas na buhos ng ulan. So lagi tayong mag-ingat sa banta ng pagbabaha, lalo na yung mga lugar na aking binanggit, dahil po nasa rainy season na tayo at bagyo season kapag ganitong puntag ulan. So nakaka-apekto naman ang thunderstorm at magdadala po ng maulap hanggang sa maulang panahon sa ilang bahagi po ng Negros Oriental, Negros Occidental, Cebu, kasama na po dyan ang Bohol, Northern Mindanao, kabilang po ang Surigao del Norte at Surigao del Sur. Kasama na rin dito ang Zamboanga Peninsula, pati ang ilang bahagi po ng Davao. Mga kaibigan, ito pong low pressure area na ito, kasama nito, kakibat nito, ito pong mga localized thunderstorm kasama pa ang habagat. So kung titignan nyo, 3 weather system pa rin ang nakaka-apekto po sa ating bansa ngayon. So mas maganda na maging handa tayo, maging alerto. At bukod dyan mga kaibigan, itong low pressure area na ating minomonitor ay posibleng maging isang ganap na bagyo, kauna-unahang bagyo. At posible po nitong baybayin at lumapit po dito sa area ng Bicol Region at Luzon. Tatawagin po itong Auring PH kung sakaling maging kauna-unahang bagyo ngayong 2025. Usually, magpapaulin ito ng malawak sa malaking bahagi po ng Luzon at ng Visayas area. Mga kaibigan ko, sa ngayon, hindi pa naman natin nakikitaan ng potensyal na magiging sobrang malakas na bagyo. Ito nga pong bagyong Auring. Maraming mga update nga naglalabasan na ito nga daw po si bagyong Auring. Itong kauna-unahang bagyo ngayong 2025 ay magiging malakas. Wala pa naman tayo nakikitang forecast na gayon. Ang sigurado lamang mga kaibigan, itong magiging bagyo, kauna-unahang bagyo, ay posibleng magpaulan ng malawak po sa buong bansa natin, dahil nga
Napakahaba ng tag-init mga kaibigan at asahan din natin ang tag-ulan magsisimula ngayong June at yung pinakamahaba niya pwedeng abutin hanggang Disyembre. At take note mga kaibigan, pinapaalala ko, 11 hanggang 19 na bagyo ang posible nga pong mabuo no, sa loob ng ating bansa ngayong taon po ng 2025. Kung titignan nyo din mga kaibigan sa ating forecast weather condition, meron tayong tinatawag dito no, na tropical cyclone threat potential. At ito na nga po, nandito tayo sa week 2 na kung saan itong low pressure area pumasok na nga no, o papasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. So ano po yung mga dapat natin gawing paghahanda kapag ganitong meron tayong namomonitor na low pressure area? Ngayon pa lamang po, lagi tayong maging updated sa lagay ng ating panahon at syempre lagi-lagi din tayo dapat maghanda sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Mag-stock tayo ng ating mga pagkain para hindi po tayo labas ng labas. Magdala din no, lagi po ng payong jacket kapote. Yung mga umuuwi galing sa trabaho, yung mga pumapasok mga kaibigan, huwag tayong maging kampante. Sa area po ng Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa, lagi po kayong pinapaalalahanan na maglilinis tayo ng ating kapaligiran, yung mga basura para hindi po bumabara sa mga kanal. Dahil po yan ang pinagmumulan ng mga biglaan pong pagbabaha. No? Alam nyo, madalas talaga kapag biglang bugso ng pag-uulan, biglaang pagbabaha din. Humuhupa naman yan kapag nalilinis po yung mga lugar na apektado. Kung titignan nyo mga kaibigan, kahapon no, sobrang lakas ng pag-uulan at nagsimula mga kaibigan simula alas 4 at tumagal hanggang alas 8 ng gabi. At inaasahan ngayong araw po ng Biyernes, posible ulit mangyari yan. No, kahapon nakita naman natin ilang parte ng Espanya Avenue sa Maynila no, bandang alas 7 ng gabi. Kung titignan nyo, ang lawak po ng biglaang baha and usually mangyayari yan kapag nagkaroon ng mga bugsong pag-ulan. So sa ngayon, maging handa tayo sa posibilidad na mangyari. Lilinawin ko lamang, wala pa naman tayong bagyo na minomonitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ang low pressure area na ito, may chance na maging isang ganap na bagyo o tropical depression, mahinang bagyo within the next 24 to 48 hours. So dyan lang kayo mga kababayan ko, mga kaibigan, patuloy ko kayong i-update sa lagay ng ating panahon. So manatili kayong nakalike at nakasubscribe sa ating channel for more weather updates. Maraming salamat po, magandang araw po sa inyong lahat.